balita ngayong tanghali. Umano'y mga ebidensya na magpapatunay ng kaugnayan ni Vice President Sara Duterte sa Oplan Tokhang na isumite na sa ICC ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad. Umano'y pagiging pasimuno ni Vice President Sara Duterte sa kontrobersyal na Oplan Tokhang nais paimbestigahan sa Kamara. Senator Ronald Bato de la Rosa iginiit na malinis ang kanyang konsensya taliwas sa mga paratang ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad. National Economic Development Authority sinabing may masamang epekto sa ekonomiya ang bangayan sa politika. Presyo ng LPG tataas na naman ngayong Pebrero. At wildfire sa Itogon, Benguet patuloy na inaapula ng mga otoridad. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, February 1, 2024. At una sa mga balita ngayon tanghali. Sisimula na ng Senado ang pagdinig sa resolusyon na layong amyendahan ang economic provisions ng saligang batas. Samantala, tuloy pa rin ang investigasyon sa Senado kaugnay ng People's Initiative sa kabila ng panawagan ng House leaders na itigil ang pagdinig. Narito ang report ni Harleen Delgado. Bumuo na ang Senado ng subcommittee na tatalakay sa resolusyon na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng saligang batas. Sa Lunes, February 5, isasagawa ang unang pagdinig na pangunahan ni Senator Sonny Angara. Ayon sa senador, lilimitahan sa nilalaman na resolusyon ang magiging diskusyon at iimbitahan din ang iba't ibang sektor upang magkaroon ng makabuluhang debate. Tiniyak din ng mambabatas na walang magiging talakayan sa pag-amyenda ng mga probisyon sa saligang batas na may kinalaman sa politika. Ayon naman kay Senate President Juan Miguel Mig Zubiri, iimbitahan sa pagdinig ang ilang eksperto sa usapin ng konstitusyon. Nire-respeto rin ng Senate leader ang desisyon ni Senator Amy Marcos na ituloy ang investigasyon sa kontrobersyal na People's Initiative. Sabi ko nga, ibaba natin yung temperatura ng politika na yun. Ako naman, back to work na muna kami. We don't want to answer issues about this PI anymore. As far as we're concerned, it's moot and academic. Nagsalita na po yung COMELEC. And of course, gusto na namin balik trabaho pagdating po sa legislations. Tuloy sa Biyernes, February 2, ang ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kaugnay ng umano'y maanumalyang signature drive para sa People's Initiative. Hindi nagpatinag si Senator Marcos sa panawagan ng ilang House leaders na ihinto na ang investigasyon at ipasa na lamang ang RBH 6 para matigil na ang People's Initiative. Giit ng presidential sister, wala pa rin kasiguraduhan na matutuldukan na ang People's Initiative. Dapat din anyang ituloy ang investigasyon para matukoy ang mga individual at opisyal na dapat maparusahan sa umunoy bayaran sa pirmahan at paggamit ng ayuda. Sabi nila, walang pake ang Senado. Bakit nang hihimasok sa ating mga investigasyon na umpisahan na, maliwanag naman. Kung maayos naman ang trabaho, wala naman na kinukuble, bakit ililihim pa? Ano bang problema doon? Parang hindi kasi maliwanag na wala ng PI dahil sabi ni Pangulo, doon sa interview sa Vietnam, pinag-aaralan pa, hindi pa daw maliwanag na patay na yung PI. So tuloy-tuloy lang yung investigation. Nababahala rin ng senador na baka magamit pa ang mga sinumiting pirma sa Commission on Elections mula sa signature drive. Habang nakatambak yan at habang nandyan sa COMELEC, gagamitin at gagamitin yan. Ang layo pa kaya ng 2028. Malay natin kung sino yung mga ambisyoso dyan na gagamit ng ganyan. Tigilan nila yung pagtatanggap, pero maliban doon, talagang itapon na yan, ibasura na lahat ng mga forms. Sa gitna naman ng batuhan ng mga maanghang na salita kay House Speaker Martin Romualdez, ayon sa nakatatandang kapatid ng Pangulo, wala siyang galit sa kanyang pinsan.
Wala namang galit doon, di naman personal, wala namang ganon. Wala namang kinalaman sa pamilya, galit na personal. Ang problema, ang nasisira dyan, yung administrasyon, nadala yung pangalan namin. Marcos Administration ang winawasak niya. Yan ang problema. Ngayon, kung sino yung pasimuno dyan, hindi ko na alam. Pero lahat, tinuturo siya. Ano pang gagawin natin sa testimonya ni Mr. Oñate? Hindi naman ako nagsabi nun. Sila nagsabi nun. Hardin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Welcome sa mga kongresista. Ang plano ng Senadong simula ng diskusyon kaugnay ng Resolution of both Houses number 6 o RBH 6 na layong amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution. Samantala sa gitna ng mga pagpuna at pagbatikos laban kay Speaker Martin Romualdez kaugnay ng alegasyon na sa likod ito ng People's Initiative Campaign, nakatakdang magpasa ng House Resolution ang Kamara na nagpapahayag ng buong suporta sa kanilang liderato. Narito ang ulat ni Rosa Licos. Welcome kay House Speaker Martin Romualdez ang anunsyo ni Senate President Juan Miguel Zubiri na magsisimula na ang pagdinig ng Senado sa Resolution of both Houses number 6 na layong amyendahan ng economic provisions ng 1987 Philippine Constitution. Ayon sa liderato ng Kamara, napakahalagang hakbang ito sa matagal ng inaasam na constitutional amendments. Handa rin anya ang Kamara de Representantes na makipagtulungan at magbigay ng kontribusyon sa hangarin nitong amyendahan ng konstitusyon alang-alang sa kapakanan ng taong bayan. Makaaasa rin ng Senadong aaksyonan at aaprobahan ng House of Representatives ang mga pagbabagong ipapasok ng Senado sa konstitusyon. Ganito rin ang pahayag ng iba pang opisyal at political leaders ng House of Representatives. The House, we are patient enough in waiting for them to pass it this March. So maghintay po ang House. This will be the game changer. If they approve the economic amendments to the Constitution, then there will be no more basis for the People's Initiative. Nagsagawa naman ang caucus ang mga miyembro ng Kamara hapon ng Miyerkules, January 31. Dito napagkasunduan ang pagkakaroon ng isang House Resolution sa gitna ng mga kontrobersyang ibinabato sa Kamara. Sa Lunes, February 5, nakatakdang magpasa ng House Resolution ang mga kongresista na nagpapahayag ng pagsuporta kay Speaker Romualdez. Expressing unwavering solidarity and support to the leadership of the Honorable Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez and the upholding the integrity and honor of the House of Representatives in the face of intense assault from the Senate in violation of the principle of the interparliamentary courtesy and undue interference in the performance of its legislative and constituent function. Binabatikos at sari-saring issue ang ibinabato sa liderato ng Kamara bunsod ng kontrobersya sa People's Initiative Campaign. Samantala, kaugnay naman ang panukalang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, tutol dito ang ilang mga kongresistang taga Mindanao. Anila, hindi ito makabubuti sa ekonomiya ng Pilipinas at hindi rin simple ang prosesong pagdadaanan nito. I don't see any benefit for this country, for Mindanao to separate. Tapos, pagtitingnan mo ng buo, hindi maganda sa ekonomiya na hihiwala yung Mindanao. Okay lang siguro yung mga nakakuha na ng 51 billion pesos na sa kanilang distrito, sa kanilang syudad. Paano naman yung mga wala pa? Ihiwalay nyo na? Probably it's another propaganda na lang na dapat ginawa na nila sa previous administration. Bakit ngayon? So, as a Mindanaoan, no, my province, sa Lone District of Camiguin, hindi papayag doon. Kasi kung talagang totohanin nila, ang Camiguin po, babalik na lang sa Visayas. Gusto ko nandun pa sa Star ang Camiguin. We do not want independence, but we want additional budget for the land of promise.
Para naman kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, nangangailangan ito ng masusing pag-aaral. I don't want to shoot it down right away because pag-aralan, tingnan natin, di ba? If this will redound to more benefits for the people, bakit naman hindi? But as it is today, medyo sa tingin ko malabo pa. Ipinasusulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ideya na maging independent o ihiwalay na ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang unang nagtulak ng ideyang ito. Sa gitna pa rin ito ng usapin sa planong pag-amyenda sa konstitusyon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi sang-ayon ang ilang senador sa plano ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Para kay Senate President Juan Miguel Zubiri, ang pagkakawatak-watak ang pinakahuling bagay na nais ng bansa. Dapat na rin anyang maghinay-hinay sa away politika at pagtuunan ng pansin ang mga importanteng problema ng mga Pilipino. With due respect to the former president, I think right now, the last thing that we want is na magkagulo-gulo, magkawatak-watak ang ating bansa. Ang akin dyan ay slow down po natin ang away na yun kasi ang importante dyan ay kapakanan ng taong bayan. Ayon naman kay Senator Amy Marcos, popular sa ilang sektor sa Mindanao ang panukalang ihiwalay ang Mindanao. Pero kung siya ang tatanungin, ayaw niya sa ideyang ito. Actually, matagal na natin naririnig niya na mag-independent Mindanao na po. At sa ibang sektor sa Mindanao, dahil lagi natin na kakaligtaan, lagi silang lugi sa budget. Yung sentimentong yan, popular sa Mindanao. Pero sana pinagdadasal ko na hindi naman mangyari. Ayaw naman natin na mawatak-watak ang Pilipinas. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel naniniwalang dapat pang mas mapag-aralan ang panukala. Pero tutulaan niya sa anumang suwestyon na ihiwalay ang anumang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Giit ng senador, dapat patuloy na magsikap ang bansa na maging epektibo at magkaroon ng gumaganang estado ang Pilipinas. Para naman kay Senator Francis Cheese Escudero, hindi posible sa ilalim ng saligang batas ang panukala. Nanawagan ang Commission on Elections o COMELEC sa mga proponent o nasa likod ng signature forms para sa People's Initiative na bawiin ang mga ito mula sa kanilang mga tanggapan. Nanindigan ang COMELEC na hindi nila ito pwedeng itapon gaya ng panawagan ng isang mambabatas. Narito ang report ni Dante Amento. Nanindigan ang Commission on Elections o COMELEC na hindi nila ibabasura o itatapon ang natanggap na signature sheets ng People's Initiative. Ito ang tugon ng COMELEC sa pahayag ni Senator Amy Marcos na ibasura ang mga ito dahil baka magamit pa sa hinaharap na panahon dahil wala naman itong expiration date. Sa halip nakiusap ang COMELEC sa proponents o nagsumite ng mga form na bawiin na lang ang mga ito habang nirerepaso pa nila ang rules hinggil sa People's Initiative. Kung ako po yung tatanungin, kung ako po yung proponent, hindi po ba mas maganda, kunin nyo na po muna sa COMELEC yung pong mga naipareceive sa amin upang mas baka po sakali, mas maaalagaan po ninyo at napoprotektahan yung mga dokumentong yan. Kapalit ng pagbawi sa mga signature sheet ay kukunin naman ng COMELEC ang certification ng kanilang election officer na tumanggap ng pirma. Kasi nakalagay doon sa certification na yung local COMELEC namin ay nakatanggap po sila ng mga signature sheets na to, ilang pahina yon at ilan yung signatures na involved doon. Sa nakalap na datos ng komisyon, nasa 7 milyong mga pirma na ang naisumite sa kanila na galing sa 209 na distrito sa kabuuang 254 legislative districts sa Pilipinas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang namumuong kudeta o destabilization plot laban sa kasalukuyang administrasyon. Ito ang nilinaw ng Philippine National Police sa gitna ng umiinit na palitan ng mga salita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Narito ang ulat ni Lea Ilagan. Walang katotohanan ang mga kumakalat na impormasyon na posibleng magkaroon ng destabilisasyon at kudeta laban sa kasalukuyang administrasyon. Ito ay sa gitna ng umiinit na palitan ng salita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga kaalyado nito. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, walang namomonitor ang pambansang pulisya ukol dito. Kung ano man po yung mga naririnig po natin ay let us be cautious sa mga naririnig po natin na mga bali-balita, but on the part of the PNP, wala po tayong namomonitor na any destabilization plot or even kudeta po. Sa katunayan, nakatutok lamang aniya ang mga pulis sa kanilang mga trabaho at hindi apektado ng usapin sa politika. Ang PNP po remains focused po sa ating mandato po at kung ano man po yung mga naririnig po nating mga balita at mga political issues po ay hindi po ito maapektuhan ng PNP at lagi pong sinasabi ng ating Chief PNP through their respective regional directors na i-remind po ang ating mga kapulisan na huwag tayong makinig sa mga nababalitaan natin ng mga political noise. May pakiusap din ani ang PNP sa ilang mga grupo. Yun nga yung lagi nating pakiusap sa mga ibang mga interest groups po na sana po inirerespeto po ng PNP yung kanilang kakapatan magpahayag ng kanilang damdamin, pabor o laban sa sinuman o sa sinumang grupo kasama na sa administrasyon. Ang pakiusap lang po sana natin, please spare the Philippine National Police. Sa kabila ng mga naglalabasang issue ngayon, nananatili daw mataas ang moral ng mga pulis dahil hindi naman sila pinababayaan ng organisasyon. Unang-una kung titingnan natin ay kung ano naman po yung mga entitlement naman po ng ating mga kapulisan ay naibibigay naman po ng organisasyon po. Mababa po ang krimen po natin at yun po yung nagbibigay motibasyon po sa ating mga pulis para mas lalo po nilang pag-igihin yung kanilang trabaho at alam po ng mga pulis kung ano yung dapat na yung focus po at ang focus po natin is to enforce the law and implement po yung mga orders na legal orders ng duly constituted authorities po. Ayaw naman magkomento ng PNP sa panibagong hamon ni dating Pangulong Duterte kay PBBM na magpa-drug test sila sa Luneta. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuro ng isang nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad, si Vice President Sara Duterte, na siyang pasimuno umano ng kontrobersyal na Oplan Tokhang. Sa isang panayam sa media kahapon, humarap si retired Davao Police Officer Arturo Las Cañas na dati umanong hitman ng Davao Death Squad. Aniya, nagpasimula ang plano ng Vice Presidente noong ito pa ang nakatalagang mayor ng Davao City. Katuwang umano noon ni VP Sara, si dating Davao City Police Chief at ngayon ay si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa pagtaya ni Las Cañas, aabot umano sa nasa 3,000 ang mga namatay at nawawala sa Oplan Tokhang sa Davao pa lamang. Dagdag pa nito, naisumite na niya sa International Criminal Court ang mga hawak niyang ebidensya sa pamamagitan ng isang affidavit. Sa ngayon ay wala pang reaksyon si VP Sara hinggil sa mga bagong paratang ni Las Cañas. Nais paimbestigahan ng isang Makabayan Bloc lawmaker ang umunoy kaugnayan ni Vice President Sara Duterte sa drug killings. Itinuturo ng dating pulis at self-confessed Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas ang Vice Presidente bilang utak umano ng Oplan Tokhang sa Davao City. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, sinong mambabatas ang nais maimbestigahan itong issue ng umunoy pagiging sangkot ni VP Duterte sa Oplan Tokhang? Ella, nanawagan si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa liderato ng Kamara na imbestigahan ng umano'y kaugnayan ni Vice President Sara Duterte sa drug killings. Batay ito sa akusasyon ng dating pulis at self-confessed Davao Death Squad o DDS member na si Arturo Las Cañas. Ayon sa mambabatas, hindi nakapagtataka kung bakit ayaw umanong makipagtulungan ng Vice Presidente sa International Criminal Court o ICC
Ito ay dahil tila maging ang Vice President ay sangkot umano sa drug killings at hindi lang ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat din anyang imbestigahan ng Kongreso dahil ang pondong nakalaan sa tanggapan ng mag-amang Duterte ang ginamit umano sa drug killings. Kit pa ng Teacher Solon, dapat lang bumalik na ang Pilipinas sa ICC. Wala pang reaksyon si VP Duterte kaugnay ng akusasyon ni Las Cañas at maging sa isinusulong ni Representative Castro na investigasyon. Gayunman, dati nang sinabi ng pangalawang Pangulo na haharap lamang siya sa isang korte sa Pilipinas kaugnay ng mga akusasyon laban sa kanya. Dagdag pa nito, naiugnay lamang siya sa Davao Death Squad nang maihalal siyang vice-presidente. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Ayaw ng patulan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga bagong paratang sa kanya kaugnay ng Oplan Tukhang. Kasunod ito ng isiniwalat ni dating Davao Senior Police Officer na si Arthur Las Cañas kung saan kasama umano si Senator de la Rosa sa utak ng Oplan Tukhang o extrajudicial killing campaign kontra illegal na droga sa Davao City noong Chief of Staff or Chief of Police pa lamang ito noong 2012. Para sa senador, malinis ang kanyang konsensya at hahayaan na lang umano niya si Las Cañas sa mga paratang dito sa Hinamon ni dating Senador Leila de Lima si Vice President Sara Duterte na magpakatotoo sa gitna ng umiinit na tensyon sa pagitan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang post sa social media platform na X, sinabi ni de Lima na hindi na maaaring magsilbi pa si VP Sara sa kabila ng pananatili ng tiwala sa kanya ni PBBM sa gitna ng pambabatikos ng kanyang ama sa kasalukuyang Pangulo. Ayon pa kay Attorney de Lima, dapat nang magpakatotoo si VP Sara sa kanyang tunay na posisyon sa mga nangyayari ngayon. Matapos ang ilang araw na pag-aantay kay Vice President Sara Duterte sa mga nangyayari ay naglabas na siya ng pahayag kagabi. Kaugnay ito ng iba't ibang issue, lalo na sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at former President Rodrigo Duterte. Narito ang report ni Jed Neresina. Unang nagpahayag ng pasasalamat si Vice President at Education Secretary Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na pagtitiwala at kumpiyansa sa kanya bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Nagpasalamat din siya sa Pangulo dahil sa paggalang nito sa kanyang paninindigan. Dagdag naman ng Vice Presidente na sa halip na charter change ay pagtuunan muna ng pansin ang mga problemang kinakaharap ng bansa. Sa halip na charter change, lutasin muna natin ang kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at hanap buhay, seguridad at marami pang ibang issue na pasan-pasan ng mga Pilipino. Nilinaw rin ni VP Sara na hindi niya kinakailangang sang-ayunan ng lahat, ngunit nirerespeto niya ang pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pati na ng kanyang mga kapatid. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pinalaki ako ng aking mga magulang na may pagpapahalaga sa malayang pag-iisip at pagpapasya. Bilang pagtatapos sa kanyang mensahe, sinabi niya na uunahin niya rin ang edukasyon ng mga kabataan at ang kapayapaan ng bayan maging ang Pilipinas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ngayon si dating Senador Francis Kiko Pangilinan sa kanilang mga taga-suporta na huwag makipag-away. Ito'y sa gitna ng kumakalat na post at Facebook pages kung saan makikita ang mga katagang "Tama nga kami." Sa isang pahayag, sinabi ng dating mambabatas na naiintindihan niya ang frustrations o pagkabigo ng kanilang mga taga-suporta, subalit hindi niya ito dapat idaan sa galit o pangungutya. Dagdag pa nito, ang kailangan sa ngayon ay ang pakikipag-usap at pakikinig, hindi ang magmagaling, mang-insulto o mang-away.
Nauna ng kumandidato sa pagka-Vice Presidente noong 2022 elections, si dating Senador Kiko Pangilinan na siya ring running mate ni former Vice President Leni Robredo. Ipinaliwanag ni National Economic Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan na maaaring makaapekto sa ekonomiya ng bansa ang nangyayaring bangayan sa politika. Ito ang reaksyon ng NEDA nang matanong hinggil sa epekto sa ekonomiya na nangyayaring sigalot sa pagitan nila dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon pa kay Secretary Balisacan, ang alinmang bansa na mayroong political instability ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa ekonomiya. Muli namang binigyang diin ng kalihim ang kahalagahan na iprioridad ang economic stability ng bansa. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Nakatakdang makipagpulong ngayong hapon sa Malacanang si United Nations Special Rapporteur Irene Khan. Bahagi pa rin ito ng 10 araw na pagbisita ng UN Special Rapporteur sa Pilipinas. Mula sa Malacanang, ang detalye ihahatid ni Nel Maribohok live. Nel, sino yung haharap sa UN Special Rapporteur sa kanyang pagbisita sa Malacanang? Yes, aga si Executive Secretary Lucas Bersamin ang makakaharap ni United Nations Rapporteur Irene Khan sa Malacanang. Ayon sa Presidential Task Force on Media Security, magaganap ang pulong bandang alas 4 ng hapon mamaya sa Bonifacio Hall ng Palasyo ng Malacanang. Hindi naman tinukoy ng task force kung pag-uusapan ni Khan at ES Bersamin ang issue sa operasyon ng ipinagbabawal na droga ng nakaraang administrasyon. Nasa Pilipinas ang UN representative para sa 10 araw na pagbisita upang magsagawa ng assessment sa human rights mechanism ng Pilipinas, partikular ng freedom of opinion at expression. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Binawi ng Philippine National Police ang nauna ng appointment ni Deputy Chief for Operations Police Lieutenant General Michael John Dubria bilang number 2 man o Deputy Chief for Administration. Ito ay bilang kapalit ng nagretirong si Police Lieutenant General Rodel Sermonia noong Biyernes. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, ibig bang sabihin wala pa ring number 2 in command ang PNP? May kinalaman ba ang pagiging kilalang Davao Boys ni Lieutenant General Dubria sa pagbawi sa kanyang appointment? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Itinanggi ng Philippine National Police na may kinalaman nga ang pagiging kilalang Davao Boy nitong si Deputy Chief for Operation Police Lieutenant General Michael John Dubria. Kaya kinansila ang appointment nito bilang number 2 man ng PNP o Deputy Chief for Administration. Kapalit nga na nagretirong si Police Lieutenant General Rodel Sermonia. Ito kasi si General Dubria, Ella, bukod sa ipinanganak siya sa Davao, ay naging City Director din siya ng Davao noong mayor pa itong si Vice President Sara Duterte. Lumabas ang order ni Dubria noong January 29 bilang Officer in Charge, Deputy Chief for Administration, pero agad din nag-issue ng nullification ang Philippine National Police. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, hihintayin muna daw ng PNP ang desisyon ng Pangulo kung sino ang itatalaga nito sa pwesto. Ngayon lang, Ella, nangyari na ilang araw na ang nakararaan ay wala pa rin itinatalaga na kapalit ng nagretirong opisyal. Noong mga nakaraan kasi, sa mismong araw ng retirement, inilalabas na rin ang magiging kapalit na opisyal. Karaniwan din, Ella, sa command group na kung sino ang number 3 man ay siyang iniaakyat na number 2 in command. Hanggang ngayon, Ella, ay inaantabayanan pa rin dito sa Campo Crame kung sino ang itatalaga ng Pangulo kapalit ni General Sermonia na nagretiro na noon pang nakaraang Biyernes. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan.
Iginiit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi requirement ang franchise consolidation upang mairehistro ang public utility jeepney. Ito ay matapos ihayag ng Transport Group na manibela sa pagdinig ng House Committee on Transportation na may ilang PUJs umano ang na-impound dahil hindi rehistrado at hindi nagpa-consolidate. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi requirement ang franchise consolidation upang mairehistro ang Public Utility Jeepney o PUJ. Ito ay matapos lumabas sa pagdinig ng House Committee on Transportation na may ilang pampasaherong jeep ang na-impound dahil hindi rehistrado pusod umano ng pagpalyang makapag-consolidate ng prangkisa. Sa ngayon po, Mr. Chair, hindi po bababa sa 10 ang naka-impound sa amin. Dahil po hinahanapan sila ng consolidation na papel. Wala silang maipakita. Ngayon yung mga sasakyan po nila ay naka-impound. Binigyang diin naman ni Attorney Jane Laines, LTFRB board member, pinalawig na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Public Utility Vehicle Franchise Consolidation hanggang April 30, 2024. Kaya hindi dahilan ang nakapagpa-consolidate ng prangkisa upang hindi mairehistro ang isang Public Utility Vehicle o PUJ. Hindi natin requirement na mag-affidavit of undertaking para lang makarehistro. Wala na tayong nire-require na application for consolidation bago natin sila i-confirm kasi sabi ng Presidente, i-extend natin hanggang April 30. So ang ginawa natin, kino-confirm natin sila for purposes of LTO registration para makapag-rehistro pa sila as for hire at makatuloy sila magbiyahe hanggang April 30. Sa ngayon ay talagang sabi nga natin talagang pahirapan yung pagpaparehistro sapagkat sinasabi nga pagkuha mo pa lang ng insurance ay talagang hinahanapan ka na ng insurance nang ikaw ba ay nag-comply doon sa programa ng modernization. Samantala, pag-aaralan naman ng Project Steering Committee ng Pamahalaan para sa Public Utility Vehicle Modernization Program ang suhestyon ng Chair ng House Committee on Transportation na si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop na operators na lang ang i-consolidate at wag ang ownership o prangkisa. Sa gitna ito ng mga nakikitang suliranin ng mga mambabatas sa pagpatupad ng PUVMP. Patuloy namang nananawagan ng ilang driver at transport groups sa PBBM administration na ikonsidera ang tuluyang suspensyon o pagbasura sa PUV franchise consolidation. Kaya sana naman hindi man kami nakakonsolidate, kaya namin bumili ng bagong sasakyan, basta yaring jeep. Kaya namin bumili individual, kayang-kaya namin. Kahit pa yan ay utang. Pero nung sumama sa korporasyon, ay napapakabigat Kayo ay maawa sa amin. Huwag na ninyo itong ipag-iitan ang inyong kagustuhan. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumpiyansa ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na walang mangyayaring shortage ng bigas sa bansa dahil sa inaasahang 2 million metric tons na imported rice na aangkatin mula sa Vietnam. Ayon sa SINAG, sapat ito para mapunan ang kinakailangang supply ng bigas sa bansa. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, gaanong karaming bigas ba ang kailangang angkatin ng Pilipinas para hindi tayo kapusin sa supply? Ella, ayon sa SINAG, itong si Chairman Rosendo So, sinabi niya na nasa 3 to 4 million metric tons ang kailangan ng bansa taon-taon para mapunan yung kakulangan ng bigas sa bansa. Importante ngayon para sa Samahang Industriya ng Agrikultura na may inaasang makukuha ang bansang Pilipinas na 1.5 to 2 million metric tons ng bigas galing Vietnam. Ayon kay Rosendo So,
ang group chairman ng SINAG, malaking bagay na may nakuwang stock na bigas ang bansa. Anya nitong 2020 tumaas ang import na bigas, umabot anya ito ng nasa 3 million metric tons. Taong 2021 naman ay nasa 3.2 metric tons. Taong 2022 ay 3.9 million metric tons kung saan nga ay mataas ang inangkat ng bansa. 2023 naman ay bumaba ito na umabot lamang ng 3.6 million metric tons. At dahil marami na rin anya ang mga nagtatanim ngayong taon ay nakakatiyak ang SINAG na hindi kakapusin ng bigas ang bansa, lalo pat may inaasahan na 2 million metric tons na galing nga ng Vietnam. Malaki pa rin yung inaangkat natin. So hopefully, itong taon dahil mas marami ang nagtatanim na ngayon, bumaba yung import natin sa 3.2 million metric tons. Yun ang nakikita pa rin natin na kailangan natin angkatin. Kaya yung guarantee na 2 million, at least malaking bagay yun kung pumunta si ating Pangulo at Secretary ng Agriculture para may guarantee na papasok dito sa ating bansa. Dagdag pa ni Chairman Rosendo na posible rin anya na magkaroon ng pagbaba ng presyo ng bigas kapag maraming dumating na imported na bigas, lalo na't kung mababa ang presyo na kuha nito at makukuha rin presyo sa palay na galing Vietnam. Mas maganda is yung local production natin kasi mas mababa pa rin, no? Yung Vietnam kasi ngayon, ang bilihan ng palay doon sa Vietnam nasa 22 to 24 pesos din. Ganong kataas din. So yung presyo rito sa ating bansa is nasa 25 to 26 ang presyo. So ang nakikita natin yung presyo natin kung peak harvest, bababa din sa 22 to 23 pesos yung palay, or babalik may 46 to 48 pesos na bigas. Yun ang nakikita natin by March. Sa ngayon, inaasahan na lang ng SINAG na ang nasabing Memorandum of Understanding sa pagitan ni Pangulong Marcos at ng DA at ng Vietnam ay magkakaroon ng mabilis na katuparan nang sa gayon ay makatulong sana ito sa inaasahang bababang presyo ng bigas sa bansa na makikinabang ang mga consumer o mga mamimili. At yan, Motelitis Live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Roundup Balita. Bad news po para sa mga consumer. Muli na namang tataas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong buwan ng Pebrero. Sa abiso ng Petron Corporation, tataas ng 95 centavos per kilogram ang presyo ng LPG na mag-uumpisa ngayong February 1. Habang ang sulay naman ay magkakaroon ng dagdag na 91 centavos per kilogram. Katumbas ito ng mahigit sa 10 piso na dagdag presyo sa kada 11 kilogram na tangke. Samantala, magpapatupad naman ng 70 centavos per kilogram na taas presyo ang Regasco. Ito na ang ikalawang sunod na buwan ngayong taon na tumaas ang presyo ng LPG. Muling nagbabala ang Department of Information and Communications Technology sa publiko na mag-ingat sa love scam na kadalasang nauuso kapag ganitong buwan ng Pebrero. Nagpaalala ang DICT lalo na sa mga mahihilig o active sa social media na maging maingat sa mga makikilala online na posibleng umanong love match. Payo ng DICT, maging mapanuri dahil maaaring modus ito ng mga manloloko na magtatangkang mangikil ng pera o makakuha ng iba pang personal at sensitibong impormasyon. Paalala ng ahensya, importante na pairalin pa rin ang kaisipan at hindi lamang basta puso upang maiwasan na mabiktima ng mga manloloko. Nasagip ng Philippine Coast Guard ang dalawang mangingisda na sakay ng lumubog na bangka sa katubigang bahagi ng barangay Cantakda, Kahidiogan, Romblon.
Ayon sa PCG, nangyari ang insidente bandang alas 12 ng hating gabi kanina. Sinasabing nasira umano ang bangkang sinasakyan ng dalawang mangingisda matapos itong atakihin ng whale shark. Nang makatanggap ng distress call ang PCG, agad silang naglunsad ng search and rescue operations at maswerteng nasagip ang dalawang biktima. Ligtas ring naihatid ang mga ito sa kanilang tahanan. Umabot na sa mahigit 100 milyong piso ang naitalang pinsala at pagkalugi sa agrikultura dahil sa El Nino phenomenon. Ayon sa ikalawang El Nino Advisory ng Department of Agriculture, sinabi ng Disaster Risk Reduction Management o DRRM Operations Center na ang pinsala at pagkaluging naitala ay natamo sa reproductive stages ng bigas. Batay naman sa assessment ng Western Visayas at Zamboanga Peninsula Regional Offices, nakaapekto sa mahigit 2,000 magsasaka at ektarya ng palayan ang El Nino. Sa kasalukuyan, nasa 4,738 metric tons na ang nawala sa produksyon ng bigas. Patuloy pa rin inaapula ng Philippine Air Force ang wildfire sa Itogon, Benguet. Ayon sa Bureau of Fire Protection Cordillera, nakapagtala na ng 20 kaso ng forest fire sa Cordillera Administrative Region sa buwan pa lang ng Enero ngayong taon. Ang detalye, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, nasa ilang porsyento na ng wildfire ang naapula ng Philippine Air Force sa Benguet? Yes, Ella, nasa 60% ng naapulaan ng wildfire na sumiklab sa Itogon, Benguet. Ito'y sa tulong ng helibucket operations ng Philippine Air Force gamit ang kanilang mga choppers. Ayon sa pamunuan ng Philippine Air Force, 50 hektarya ang sakop ng sunog na nagsimula noong January 26 kung saan apektado ang mga barangay ng Dalupirip at Tinungdan. Sa ngayon, aniya ay patuloy ang operasyon na lalabing 30 hektaryang kagubatan ang apektado ng sunog. Ito'y hanggang sa maabot ang 90% containment bago ito ideklarang under control. Patuloy din ang isinasagawang investigasyon ng BFP sa posibleng sanhi ng sunog. Samantala, naitala naman sa Cordillera Administrative Region ang 20 kaso ng forest fire. 9 sa mga ito naitala sa lalawigan ng Benguet. Unang buwan pa lang ng taong 2024, umabot na sa 20 ang kaso ng forest fire sa buong Cordillera. Katunayan, hanggang ngayon, inaapula pa rin ang forest fire sa Ampukaw at Dalupirip sa Itogon, Benguet. Hindi pa rin tiyak sa ngayon ang dahilan ng sunog. Pahirapan din ang pag-apula nito lalo pa at nasa bahaging itaas ng bundok ang mga natutupok. Matapos ang magkakasunod na insidente ng forest fire, naging mas alerto ngayon ang naturang ahensya. Sa ngayon, indiniklara na ng BFP Itogon na fire under control ang nangyaring sunog sa barangay Ampukaw at Dalupirip kahapon habang patuloy pa rin ang isinasagawang air suppression. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nayanig ng magnitude 5 na lindol ang Occidental Mindoro kaninang madaling araw. Batay sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naramdaman ang malakas na pagyanig sa Abra de Ilog at Mamburao bandang 4:46 a.m. kanina. Umabot din ang pagyanig hanggang sa ilang bahagi ng Oriental Mindoro, Cavite at Batangas. Bandang alas 8 ng umaga naman kanina ng ibaba ng PHIVOLCS sa magnitude 4.9 ang naranasang lindol sa probinsya. Sumusuporta sa Gaza Aid ang Palestinian Refugee Agency o UNWRA ng United Nations ayon kay UN Secretary General Antonio Guterres. Ito ay matapos suspindihin ng ilang bansa ang pagkakaloob ng pondo dahil sa pahayag ng Israel na 12 UNWRA staffers ang kasama sa October 7 attacks ng Hamas. Ayon sa mga pinuno ng UN agencies, mapanganib at magreresulta sa pagguho ng humanitarian system sa Gaza ang di pagbibigay ng pondo sa UNWRA.
And yesterday I met with donors to listen to their concerns and to outline the steps we are taking to address them. UNRWA is the backbone of all humanitarian response in Gaza. I appeal to all member states to guarantee the continuity of UNRWA's life-saving work. Maglulunsad ang European Union ng isang naval mission sa Red Sea sa loob ng 3 linggo. Layon nitong protektahan ang cargo ships laban sa mga pag-atake ng Houthi rebels ng Yemen. Sa gitna ito ng pinsala sa trade at dulot na pagtaas sa global market. Target itong simulan sa February 17 at 7 EU countries ang nag-commit na magpadala ng mga barko o eroplano. Umarap sa pagdinig ng Senado ng Estados Unidos ang mga Chief Executive Officers o CEO ng tech giants kaugnay ng peligro ng content ng social media platforms sa mga bata at teens araw ng Miyerkules, January 31. Kabilang sa mga dumalo sina Meta CEO Mark Zuckerberg at Chief Executives ng X, TikTok, Discord at Snap. Pinatawag ang mga ito ng US Senate Judiciary Committee kung saan tinanong ang mga ito kaugnay ng epekto ng social media. Bago pa man ang pagdinig, inanunsyo na ng Meta at X na dating kilalang Twitter ang mga hakbang nito upang tugunan ang online dangers sa mga bata, kabilang na ang proteksyon laban sa sexual predators. Isang dokumentaryo ang ipalalabas sa isang streaming platform kung saan itatampok ang rare illness condition ng pop megastar singer na si Celine Dion. Mapapanood sa dokumentaryo ng pinamagatang I Am Celine Dion ang istorya ng buhay at career ng sikat na singer sa gitna ng kanyang pakikipaglaban sa sakit na stiff person syndrome. Ipalalabas ang dokumentaryo sa 240 countries at territories. Gayunman, hindi pa iniaanunsyo ng Amazon Prime Video kung kailan ito maipalalabas. December 2022, nang unang ihayag sa publiko ni Celine Dion ang kanyang medical condition kung saan napuwersa siyang kansilahin ang kanyang mga show dahil sa kanyang kalagayan. Pinakain ng ikalawang pagkatalo ng NHA Home Masters ang top team sa standings ng UNTV Cup Season 10 second round eliminations ang DA Food Masters. Nagwagi naman ang Senate Defenders sa kanilang neck-and-neck battle ng Ombudsman Graphbusters habang tinapos na ng GSIS Furies ang kanilang 5th losing streak matapos manalo laban sa PNP Responders. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. And I was able to talk to their assistant coach, Dino, and they asked him, Alingawi, kick it out. Pareño, got it. Pareño na Muling nakabalik sa winning momentum ang GSIS Furies. Ito ay matapos nilang dominahin ang PNP Responders sa triple header ng UNTV Cup Season 10 second round eliminations kahapon sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City sa score na 94-75. Best player of the game si Rene Boy Bansali na humakot ng 28 points, 11 rebounds, 5 steals at assist at 2 blocks. Dahil sa panalo, natapos na ang 5th losing streak ng GSIS na huling nagwagi noong November 19, 2023. Magandang senyalis ito para sa GSIS dahil nabuhay ang kanilang chance na makapasok pa sa quarterfinals. Subalit kailangan pa nilang maipanalo ang huli nilang 2 laban kontra sa Senate Defenders at second place ngayon sa standing na AFP Cavaliers. Sa ngayon umangat sa ika-8 pwesto ang GSIS mula sa ika-9 na pwesto na may 4-5 win-loss record. Habang ang PNP ay nalaglag mula sa 7th spot sa ika-9 na slot na may 4 na panalo at 5 talo. Yeah, we just watched yung games namin. We saw some things that we need to adjust. And then also yung players just wanted to win this game. They wanted to win badly. That's why I think we won the game.
Well, actually wala kaming preparation sa GSIS kasi until now, yung detail order ng mga police is wala pa. So, meron kaming 2-day practices, halos ilan lang nakakapunta kasi may mga trabaho silang dapat unahin. Tuloy-tuloy naman ang winning momentum ng Senate defenders matapos ang kanilang neck-and-neck battle ng Ombudsman Grappbusters sa second game sa score na 79-76. Nanguna sa defenders si Lawrence Gasparillo na kumamada ng 24 points, 2 rebounds at isang assist at block. Nagambag naman si GK Sibilia ng 20 points, 11 points si Romel Balboa at 10 points si Harry Petilos. Samantala si Samuel Ignacio naman na may 19 points, Israel de la Cruz na may 16 points at Yurick Florino na may 12 points ang nanguna sa opensa ng Grappbusters. Ito na ikalawang sunod na panalo ng Senate na umakyat sa ika-6 na pwesto mula sa ika-8, habang ikatlong sunod na pagkatalo naman ng Grappbusters na ngayon nalaglag sa 7th spot mula sa ika-5 pwesto. Sinabi ko lang naman sa mga players, huwag kami sumabay sa kasi ang tingin ko binabagala na nila yung laro eh. So ang sabi ko, i-push lang natin na i-push yung game. Basta nasa lugar yung tira, okay lang, tumira tayo. Basta ang importante is bumalik kami sa depensa. Yun lang naman ang inano ko eh. Tapos adjust na lang kami kung anong depensa at saka kung ano yung mga opensa ginagawa namin. Buti naman, may mga nag-step up si Nash, step up. Tapos yung mga crucial shots, mga pasok. That's right. Mercado with the catch and the first field goal para sa Estetica. Dito para kay Mercado. Speaking of Mercado, back-to-back baskets. At sa third game, it's the Battle of Masters. NHA Home Masters versus Department of Agriculture Food Masters. Pinakain ang ikalawang pagkatalo ng NHA Home Masters ang DA Food Masters sa nakangingilong score na 112-76. Epektibo ang inihandang game plan ng Home Masters sa Food Masters para hindi na ito makaporma at makahabol mula nang idikta nila ang momentum ng ball game hanggang sa matapos ang oras. Hindi, actually parang road game kami ngayon eh. Ang game namin Sunday, Wednesday, Sunday. So yung preparation na namin against sa team na to, 2 days lang eh. Kahapon at saka nung Monday. So naglaro lang talaga ng todo yung mga players. Talagang ayaw na nilang matalo, tapos talagang sineryoso nila pati yung mga training na ginawa. Kaya siguro nag-pay off naman sa amin at nakakuha kami ng panalo. Yung players kasi siguro mas angry yung kalaban namin ngayon. Kami nag-prepare pero mas magandang preparation siguro ginawa na NHA. So siguro yung mindset namin wala rito pero physically andito kami. Kasi yung execution hindi nagawa. Una pa lang may nagkaintindihan sa dugout na okay lahat. So ito gagawin natin. Unfortunately, sabi ko nga, siguro wala sa focus yung mga players. Best player of the game sina Alvin Vitug na kumolekta ng 23 points, 9 boards at 5 dimes. At si Marvin Mercado may 21 points, 15 rebounds, 2 assists at 3 blocks. Dahil sa panalo, umakyat sa 4th spot ang NHA mula sa rank 6. Nanatili naman sa itaas ng standings ang DA na ngayon ay may 7-2 win-loss record. May tig-2 laban na lamang na nalalabi ang bawat kupunan sa pagtatapos ng second round eliminations. Kaya napakahalaga ng bawat panalo. Ang top 1 at 2 ay makukuha ang automatic semifinals ticket, habang ang number 3 hanggang 8 sa standings ay maglalaban sa quarterfinals via single round robin. At magpapaalam na sa liga ang nasa ika-9 at ika-10 pwesto. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Juan, Kapitulo 12, versikulo 50 na nagsasabi, "At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita." Yan ang mga balitang amin tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.